Ayon sa isang sociologist, hindi may kakailang naging mas malikhain na ang mga Pilipino sa pagpropose ng kasal sa kanilang iniirog. Pero sa likod ng mga magarbo at kakaibang paraan ng pagtatanong, isang bagay pa rin daw ang pinakamahalaga, ang sinseridad ng marriage proposal. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Tuwing mapapanood daw ang video ng wedding proposal ng kanyang asawa, hindi pa rin maiwasang kiligin ni Monique Leonardo Carlos. Isa raw sa pinakamasayang araw ang proposal na ito na 6 years in the making. Mag-boyfriend pa lang daw sila nang reguluhan siya ng teddy bear noong kanyang 18th birthday ng mapapangasawa. Wala siyang kaalam-alam na nasa loob pala ng teddy bear ang nakalaminate niyang proposal. Hanggang sa sundan siya ng nobyo sa Italy at mag-propose ito sa gitna ng rehearsals ng isang choir matapos ang 6 na taon. I want to share it because I want women everywhere to know na they deserve that kind of a love, na they don't shortchange themselves, and yung sa psycho ang motto ko, yung nothing is too beautiful or too wonderful to be true, na parang anything that they can dream of can happen to them, and good things can happen to them, and they don't have to settle for just kung ano lang yun nandyan. Literal namang inilapit sa langit ni Alvin Ricaport ang nooy Mrs. To Be na si Maris nang magpahayag ng saloobin. Nagpropose siya habang nakasakay sila sa isang lumilipad na eroplano. Pumunta ako sa harapan. I have the poem that I wrote siguro 2 days ahead of our flight. And then, binasa ko yun. Habang nanginginig yung kamay ko, sinabi ni steward, it's okay, I'll hold that, sir. You just read through your poem. And then after that, I went to her seat. And I kneeled down. Exactly. And you were praying the rosary when he proposed? Yeah, oo. Then, yun, sabi ko, lahat kasi, sabi nila, oy, napopropose siya, ganyan. Since nagpe-pray ako, hindi ako makafocus. Ang hilig naman sa zebra prints ni Emily Carlos ang basihan ng proposal ng mapapangasawang si Miguel sa gitna ng isang safari. Kasama nila sa espesyal na araw na yon, mga totoong zebra. Hinawakan niya yung kamay ko. Sobrang nanginginig siya. Sabi ko, bakit ka nanginginig? Para anong meron? So, hindi pa talaga siya nag-sink in that time na, okay, he's gonna propose. I really had to do something na talaga mapapawaw siya, and she's the girl I'm going to marry, so she deserves a very memorable proposal, kaya na matatandaan niya pang habang buhay. Ang mga ganitong wedding proposal, reflection daw sa ipinagbago ng mga Pilipino ayon sa sociologist na si Brother Clifford Zurita. Hayagan sa publiko dahil moderno na ang mga kababaihan, kaya naman kailangan maging creative o malikhain ng mga kalalakihan. May mga tao kasi, pag sabi mong public, di ba, they find it sweet. May mga tao naman, pag public, sa mga introvert, they find it naman, syempre, a bit offensive sa kanila. So pagdating sa puntong yan, I believe, it depends dun sa taong bibigyan mo ng proposal kung anong klase yung psychological framework niya. Sabagay, mas kilala mo na yung kasal. Oo, kasi pakakasalan mo, no? So, ibig sabihin, kung alam mo yung girlfriend mo ay papakasalan mo, medyo private na tao, syempre iba ang approach. But generally, kapag tinignan mo, nga, pag nag-survey ka, nag-focus group ka, sasabihin palagi sa'yo, yung ganung mga klaseng gestures are more, the more grand it is, the more sweet ang dating sa isang babae na binibigyan mo ng kasong proposal na ganito. Nelson Canlas, GMA News.